Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang tamang nutrisyon ay may malaking papel sa pagpapanatili ng kalusugan habang tumatanda. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 superfoods na regular na kinokonsumo ng mga matatanda sa iba't ibang bahagi ng mundo na umaabot sa edad 70 pataas. Ang mga pagkaing ito ay napatunayang may mataas na benepisyo sa katawan, mula sa pagpapalakas ng kalamnan hanggang sa pagsuporta sa kalusugan ng puso at utak. Lahat ng impormasyon ay batay sa siyentipikong ebidensya at rekomendasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang institusyon sa larangan ng nutrisyon at geriatric health. Ang malunggay o Moringa oleifera ay itinuturing na isa sa pinakamakapal na pagkaing halaman pagdating sa nutrisyon. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Food Science and Technology, noong 2014 ang mga dahon ng malunggay ay naglalaman ng mataas na level ng vitamin C, vitamin A, calcium, potassium, iron, at iba't ibang uri ng antioxidants. Ang mga sustansyang ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng buto, immune system, at ng mga laman loob lalo na sa mga matatanda. Ang vitamin C at flavonoids sa malunggay ay tumutulong sa pagpigil ng oxidative stress, na isa sa mga pangunahing salik ng pagtanda ng mga selula. Bukod dito, may taglay din itong anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa mga taong may osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Sa isang review article mula sa Frontiers in Pharmacology 2018, tinukoy na ang malunggay ay may potensyal na natural na anti-inflammatory agent na maaaring gamitin bilang pandagdag sa pangangalaga sa kasukasuan ng matatanda. Ang malunggay ay may mababang glycemic index at mayaman sa fiber, na tumutulong sa pagsasaayos ng blood sugar levels at sa maayos na pagdumi. Bagay na kritikal sa mga taong may diabetes o nagkakaroon ng constipation dulot ng pagtanda. Ayon sa isang lokal na pag-aaral mula sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute DOST-FNRI, noong 2015 ang regular na pagkonsumo ng malunggay ay nakatulong sa pagbaba ng fasting blood sugar at cholesterol levels ng mga matatandang kalahok. Isa rin sa mga benepisyo ng malunggay ay ang kakayahan nitong suportahan ang kalusugan ng mata. Ang mataas na level ng vitamin A sa dahon nito ay tumutulong sa pag-iwas sa age-related macular degeneration at iba pang kondisyon na may kaugnayan sa panlalabo ng paningin. Para sa mga matatandang higit 60 taong gulang, ang pagkasira ng paningin ay isa sa mga pangunahing sanhi ng aksidente at pagbaba ng kalidad ng buhay. Kaya't ang pagkonsumo ng pagkaing mayaman sa vitamin A ay lubos na inirerekomenda. Sa pangkalahatan, ang malunggay ay isang abot-kayang at accessible na superfood na maaaring isama sa araw-araw na pagkain ng mga senior. Maaari itong idagdag sa sabaw, kinisang gulay, o gawing tsa sa tamang paghahanda at regular na paggamit. Ang malunggay ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na katawan sa kabila ng pag-edad. Ang kamote o sweet potato Ipomoea batatas ay isang ugat na gulay na kilala sa mataas na nutrisyon at mababang glycemic index. Ayon sa datos mula sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, noong 2007, ang mga matatandang nakatira sa Okinawa, Japan, isang kilalang blue zone, kung saan mataas ang porsyento ng mga taong umaabot ng 90 hanggang 100 taong gulang ay may regular na konsumo ng purple sweet potato bilang pangunahing bahagi ng kanilang diet. Ang ganitong pattern ng pagkain ay may kaugnayan sa mas mababang insidente ng cardiovascular disease, cancer, at cognitive decline. Ang kamote ay mayaman sa beta-carotene,
isang uri ng antioxidant na ginagawang vitamin A sa katawan. Ayon sa National Institutes of Health NIH, ang vitamin A ay mahalaga para sa kalusugan ng mata, immune function, at integridad ng balat. Para sa matatanda, ang sapat na vitamin A intake ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa age-related macular degeneration at iba pang kondisyon sa paningin. Bukod dito, ang kamote ay mataas din sa dietary fiber, isang mahalagang bahagi ng pagkain para sa kalusugan ng bituka. Ang Journal of Nutrition 2013 ay nagsasaad na ang sapat na konsumo ng fiber ay nakakatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels, pagbaba ng kolesterol, at pagsasaayos ng bowel movement, mga isyong karaniwang kinakaharap ng mga nasa edad 60 pataas. Sa mga may diabetes o pre-diabetes, ang kamote ay isang ligtas na pagpipilian dahil hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng glucose sa dugo. Ang kamote, lalo na ang purple variety, ay may mataas na anthocyanin content, isang klase ng polyphenol na may anti-inflammatory at anti-cancer properties. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, noong 2010 ipinakita na ang anthocyanins mula sa kamote ay may kakayahang pababain ang oxidative stress markers sa katawan na kritikal sa pag-iwas sa chronic diseases gaya ng atherosclerosis at Alzheimer's disease. Ang kamote rin ay may taglay na potassium, magnesium, at vitamin C, mga micronutrient na tumutulong sa pagpapalakas ng kalamnan, regulasyon ng blood pressure, at suporta sa immune response. Ayon sa American Heart Association 2018, ang potassium-rich foods tulad ng kamote ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure, isang pangkaraniwang kondisyon sa mga matatanda dahil sa taglay nitong kombinasyon ng complex carbohydrates, fiber, antioxidants, at micronutrients. Ang kamote ay maituturing na isang functional food na akma para sa senior population. Madali rin itong lutuin, maaaring ihurno, igisa, o gawing nilupak at masustansya kahit sa simpleng paghahanda. Sa regular na pagkain ng kamote, maaaring makatulong ito sa mas malakas na katawan, mas maayos na digestion, at mas mababang panganib ng chronic disease habang tumatanda. Ang mongo o mung beans Vigna radiata ay kabilang sa mga pinakaabot kaya ngunit masustansyang pagkain sa rehiyon ng Asya. Bukod sa pagiging pangunahing sangkap sa maraming lutuing Pilipino, ang mongo ay itinuturing na legume-based superfood na may maraming benepisyo para sa mga matatanda. Ayon sa Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, ang mongo ay mayaman sa plant-based protein, dietary fiber, folate, iron, magnesium, at iba't ibang uri ng bioactive compounds gaya ng polyphenols at flavonoids. Ang mataas na plant protein content nito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng muscle mass, lalo na sa mga senior na nasa panganib ng sarcopenia. Ang unti-unting pag-ikli at panghihina ng kalamnan na karaniwang nagsisimula sa edad 60 pataas. Ayon sa isang ulat ng European Journal of Nutrition 2015, ang regular na pagkain ng legumes gaya ng mongo ay nakakatulong sa pagpapanatili ng lean muscle mass kahit sa mga hindi aktibong matatanda. Bukod sa protina, ang mongo ay mayaman din sa folate vitamin B9, isang micronutrient na mahalaga sa pagpigil ng anemia at sa kalusugan ng utak. Sa mga matatanda, ang mababang folate levels ay konektado sa pagtaas ng panganib ng cognitive decline at depressive symptoms. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2010, ang iron sa mongo ay isa pang kritikal na nutrient sa pagtanda.
na tumutulong sa pagbuo ng red blood cells at sa pag-iwas sa pagkapagod na dulot ng iron deficiency anemia. Ang mongo ay may mababang glycemic index, kaya't ligtas itong kainin ng mga taong may type 2 diabetes. Ayon sa Nutrition Journal 2012, ang mga legumes ay nakakatulong sa blood sugar control sa pamamagitan ng pagpapabagal ng absorption ng glucose at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Sa mga matatandang may metabolic syndrome, ang regular na pagkain ng mongo ay maaaring makatulong sa pagsasaayos ng blood glucose at lipid profile. Isa pang benepisyo ng mongo ay ang taglay nitong antioxidant at anti-inflammatory properties. Sa isang in vitro study na inilathala sa Food Chemistry 2014, ipinakita na ang extract ng mongo ay may kakayahang pababain ang pro-inflammatory markers na maaring makatulong sa mga kondisyon gaya ng arthritis at iba pang age-related inflammatory diseases. Ang mongo ay madaling i-prepare, maaaring gawing sabaw, ginisang gulay, o halo sa kanin dahil sa taglay nitong kombinasyon ng protina, fiber, micronutrients, at phytochemicals. Ang mongo ay isang praktikal at epektibong pagkain para sa mga senior na nagnanais mapanatili ang lakas ng katawan, malusog na dugo, at maayos na metabolic function habang tumatanda. Ang saging ay isa sa mga pinakakaraniwang prutas sa Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa kabila ng pagiging simpleng prutas, ito ay may mataas na halaga sa kalusugan, lalo na para sa mga matatanda. Ayon sa datos mula sa United States Department of Agriculture USDA, ang isang medium-sized na saging ay naglalaman ng humigit kumulang 420 milisima ng potassium, kasabay ng dietary fiber, vitamin C, vitamin B6, at maliit na halaga ng magnesium at manganese. Ang potassium ay isang mahalagang electrolyte na may pangunahing papel sa pagkontrol ng blood pressure, pagpapanatili ng balanse ng likido sa katawan, at tamang paggalaw ng kalamnan. Ayon sa American Heart Association 2018, ang sapat na potassium intake ay nakakatulong sa pagpapababa ng epekto ng sodium sa katawan at sa pagbawas ng panganib ng stroke at hypertension, dalawang kondisyon na karaniwang lumalabas sa katandaan. Bukod sa potassium, ang saging ay may vitamin B6 na tumutulong sa normal na function ng utak at produksyon ng serotonin at norepinephrine, mga neurotransmitter na may kinalaman sa mood regulation at cognitive function. Sa ulat mula sa British Journal of Nutrition 2015, tinukoy na ang sapat na antas ng vitamin B6 sa matatanda ay konektado sa mas mababang panganib ng cognitive decline. Ito ay lalo nang mahalaga sa edad 60 pataas, kung kailan natural na bumababa ang nutrient absorption ng katawan. Ang dietary fiber sa saging, partikular ang soluble fiber, gaya ng pectin, ay may benepisyo sa pagtunaw ng pagkain at regular na pagdumi. Ayon sa World Journal of Gastroenterology 2013, ang fiber ay may mahalagang papel sa pagpigil ng constipation, isang karaniwang problema sa mga matatanda. Ang regular na bowel movement ay hindi lamang nagpapagaan ng pakiramdam, kundi nakakatulong din sa detoxification ng katawan at pagpigil ng diverticulosis. Ang saging ay may natural na carbohydrates, ngunit hindi ito mabilis magpataas ng blood sugar kung kakainin ng tama, lalo na kung hinog pa lamang at hindi overripe. Ayon sa Clinical Nutrition 2012, ang prutas na may medium glycemic index tulad ng saging ay ligtas para sa mga taong may type 2 diabetes kung isinama sa balanseng pagkain. Sa aspeto ng kaligtasan at accessibility,
Ang saging ay madaling nguyain, madaling tunawin, at hindi kailangan lutuin isang mahalagang konsiderasyon para sa mga matatanda na may problema sa ngipin o panunaw. Maaari itong kainin bilang merienda, ihalo sa oatmeal, o gawing bahagi ng isang light breakfast. Sa kabuuan, ang saging ay isang prutas na praktikal, abot kaya, at mataas ang nutritional value. Ang regular na pagkain nito ay maaaring makatulong sa kontrol ng presyo ng dugo, kalusugan ng bituka, at kognitibong function, mga aspeto ng kalusugan na kritikal sa pagtanda. Ang mga isda na may mataas na nilalaman ng omega-3 fatty acids tulad ng sardinas, bangus, at mackerel ay kabilang sa pinakamahalagang bahagi ng nutrisyon para sa mga nasa edad 60 pataas. Ayon sa American Heart Association AHA, noong 2018, ang regular na pagkain ng isdang may omega-3 nang hindi bababa sa 2 beses kada linggo ay konektado sa mas mababang panganib ng heart attack, stroke, at arrhythmia, pati na rin sa mas mahusay na blood vessel function. Ang omega-3 fatty acids, partikular na ang eicosapentaenoic acid EPA at docosahexaenoic acid DHA, ay may mahalagang papel sa kalusugan ng puso at utak. Ayon sa isang meta-analysis na inilathala sa Journal of Clinical Lipidology 2017, ang sapat na intake ng EPA at DHA ay napatunayang nakakapagpababa ng triglycerides, nagpapabuti ng arterial function, at nakakatulong sa anti-inflammatory pathways ng katawan. Sa mga matatanda, ito ay tumutulong sa pagpigil sa atherosclerosis at cognitive decline. Bukod sa cardiovascular benefits, ang omega-3 ay sinusuportahan din ang mental health at brain function. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Nutrients 2020, ipinakita na ang mga matatandang may mas mataas na omega-3 status ay may mas mababang insidente ng dementia at depression. Ang DHA, sa partikular, ay pangunahing structural component ng utak at mahalaga sa pagpapanatili ng cognitive performance sa pagtanda. Ang sardinas at bangus ay parehong abot-kayang alternatibo sa mas mamahaling fatty fish gaya ng salmon. Ang sardinas, lalo na kung dilata na may buto, ay may mataas na nilalaman ng calcium na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na buto at pag-iwas sa osteoporosis, isang kondisyon na laganap sa mga kababaihang senior. Bukod dito, ang mga isdang ito ay may natural na vitamin D na mahalaga rin sa calcium absorption at immune support. Isa pang benepisyo ng sardinas at bangus ay ang taglay nitong protein na mahalaga sa pagpapanatili ng muscle mass. Ayon sa Journal of the American Geriatric Society 2013, ang mas mataas na protein intake ay konektado sa mas mabagal na pagbaba ng physical function sa mga matatanda. Ang mga isdang may omega-3 ay madaling lutuin, maaaring ihawin, pakuluan, o igisa sa kaunting mantika. Sa tamang preparasyon, ang mga ito ay maaaring maisama sa regular na pagkain ng matatanda nang hindi nangangailangan ng mamahaling sangkap o komplikadong luto. Sa kabuuan, ang pagsasama ng sardinas, bangus, at iba pang isdang mayaman sa omega-3 sa pagkain ng mga senior ay nagbibigay ng komprehensibong suporta sa kalusugan ng puso, utak, kasukasuan, at buto. Sa kontekstong Pilipino, ito ay isang praktikal at sustainableng hakbang tungo sa malusog na pagtanda. Ang luya o Zingiber officinale ay isa sa mga halamang gamot na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina sa Asya at iba pang bahagi ng mundo. Sa modernong agham, kinikilala na rin ito bilang isang functional food dahil sa taglay nitong bioactive compounds. Partikular na ang gingerol at shogaol
na may anti-inflammatory, antioxidant, at digestive benefits. Ang mga benepisyong ito ay may malaking halaga para sa mga matatanda, lalo na sa mga nakararanas ng arthritis, hindi regular na panunaw, o madalas na pananakit ng kasukasuan. Ayon sa Journal of Medicinal Food 2015, ang regular na konsumo ng ginger extract ay napatunayang epektibo sa pagpapababa ng pananakit at paninigas ng kasukasuan sa mga pasyenteng may osteoarthritis, partikular sa tuhod, sa mga matatanda, kung saan ang degenerative joint disease ay karaniwan. Ang luya ay maaaring magsilbing natural na alternatibo sa ilang pain medications na kadalasang may side effects sa gastrointestinal system. Bukod sa anti-inflammatory benefits, ang luya ay kilala rin sa digestive properties nito. Sa isang pag-aaral na inilathala sa World Journal of Gastroenterology 2011, ipinakita na ang ginger ay nakakatulong sa gastrointestinal motility o ang paggalaw ng pagkain sa tiyan na kritikal sa mga matatandang kadalasang may problema sa bloating, kabag, at hindi regular na pagdumi. Ang aktibong sangkap ng luya ay may kakayahang pasiglahin ang secretion ng digestive enzymes, kaya't mas nagiging epektibo ang pagsipsip ng nutrients mula sa pagkain. Ang luya ay may potensyal din sa pagpapababa ng blood sugar. Sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2015, ang mga matatandang may type 2 diabetes na uminom ng 2 gramo ng luya kada araw sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagbaba ng fasting blood glucose at HbA1c levels. Bagamat hindi ito pamalit sa gamot, ito ay maaring maging karagdagang tulong sa glycemic control sa ilalim ng tamang paggabay ng doktor. May ebidensya rin na ang ginger ay may neuroprotective properties. Ayon sa isang review sa Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014, ang gingerol ay maaaring may protective effect laban sa oxidative stress sa utak, na isa sa mga pangunahing mekanismo ng cognitive decline sa pagtanda. Habang kailangan pa ng mas malawak na clinical trials, ito ay nagpapakita ng potensyal na benepisyo para sa brain health ng mga matatanda. Ang luya ay madaling isama sa araw-araw na pagkain maaaring gawing tsa, ihalo sa sabaw, o gamitin bilang sangkap sa pagluluto. Hindi ito nangangailangan ng malaking gastusin, at kadalasan ay abot kaya at madaling hanapin sa mga lokal na pamilihan. Sa kabuuan, ang luya ay isang natural at epektibong superfood na nagbibigay suporta sa kalusugan ng kasukasuan, panunaw, asukal sa dugo, at utak. Para sa mga matatandang nagnanais mapanatili ang kalidad ng buhay nang walang umaasa sa maraming gamot. Ang regular na paggamit ng luya bilang bahagi ng balanseng pagkain ay isang praktikal na hakbang. Ang mga fermented foods ay mga pagkaing dumaan sa proseso ng natural na fermentation sa tulong ng probiotic bacteria, na tumutulong sa pagpapanatili ng balanseng gut microbiota. Sa mga matatanda, ang kalusugan ng bituka ay may malawak na epekto hindi lamang sa panunaw, kundi pati na rin sa immune function, cognitive health, at metabolic balance. Ayon sa Frontiers in Immunology's 2017, ang gut microbiome ay isang pangunahing regulator ng systemic inflammation na may direktang kaugnayan sa maraming age-related conditions gaya ng diabetes, arthritis, at Alzheimer's disease. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng fermented foods ay ang pagpapalakas ng immune system. Sa isang review article na inilathala sa Current Opinion in Gastroenterology 2019,
Ipinakita na ang probiotics mula sa fermented foods ay nakakatulong sa pagtaas ng antibody production, pati na rin sa pagsasaayos ng inflammatory responses. Para sa mga senior na mas mataas ang panganib sa infection at immune dysfunction. Ang pagkonsumo ng fermented foods ay isang simpleng hakbang na maaaring magpalakas ng natural na panlaban ng katawan. Bukod dito, ang probiotics ay nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain at pag-iwas sa constipation, isang karaniwang problema sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Sa isang clinical trial na inilathala sa Journal of Neurogastroenterology and Motility 2016, ang regular na pag-inom ng probiotic drink gaya ng Yakult sa loob ng 8 linggo ay nagresulta sa makabuluhang pagtaas ng bowel frequency at pagbawas ng bloating sa mga matatandang pasyente. Sa aspeto naman ng mental health, may emerging evidence na ang gut microbiome ay konektado sa tinatawag na gut-brain axis. Ayon sa Trends in Neurosciences 2020, ang mga byproducts ng probiotic fermentation ay may epekto sa serotonin production na mahalaga sa mood regulation. Ang maayos na gut health ay maaaring makatulong sa pagbawas ng anxiety at depressive symptoms sa mga matatanda, lalo na sa mga may kasaysayan ng social isolation o chronic illness. Ang mga fermented foods na karaniwan sa Pilipinas tulad ng atsara fermented papaya at salabat fermented ginger-based drink ay hindi lamang pampalasa, kundi maaari ring maghatid ng nutritional benefit kung maayos ang paghahanda. Dagdag pa rito, ang mga ito ay madalas mababa sa calories ngunit mayaman sa bioactive compounds na sumusuporta sa digestive at immune function. Gayun din, mahalagang tandaan na ang kalusugan ng bituka ay may epekto rin sa absorpsyon ng nutrients. Sa mga matatanda, kung saan natural na bumababa ang digestive efficiency, ang pagkakaroon ng balanced gut flora ay maaaring makatulong sa mas mahusay na pagsipsip ng vitamins at minerals mula sa pagkain. Ayon sa Nutrients 2018, ang probiotics ay may positibong epekto sa vitamin B12 at calcium absorption, dalawang micronutrient na mahalaga sa bone health at nerve function ng mga senior. Sa kabuuan, ang regular na pagkain o pag-inom ng fermented foods ay nagbibigay ng malawak na benepisyo sa panunaw, immune defense, at mental wellness ng matatanda. Hindi kinakailangang mahal o imported ang simpleng Yakult, atsara, o salabat na gawa sa bahay ay maaaring maging bahagi ng pang-araw-araw na nutrisyon para sa mas maayos na pagtanda. Ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit ang kalidad ng buhay habang tayo'y tumatanda ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Ang 7 superfoods na tinalakay natin malunggay, kamote, monggo, saging, isdang may omega-3 luya, at fermented foods ay pawang abot kaya, madaling hanapin, at may malinaw na batayan sa agham na sumusuporta sa kanilang benepisyo para sa kalusugan ng mga matatanda. Para sa mga nasa edad 60 sa pataas, ang mga pagkaing ito ay makakatulong sa pagpapanatili ng malakas na kalamnan, malusog na puso, mas maayos na panunaw, at mas matatag na resistensya. Mahalagang tandaan na hindi sapat ang 1 o 2 sangkap lamang ang balanseng pagkain. Sapat na tubig, regular na paggalaw, at maayos na pagtulog ay bahagi ng kabuuang kalusugan sa pagtanda. Kung nais mong mapanatiling malusog ang katawan at isipan habang ikaw ay tumatanda, subukang isama ang mga pagkaing ito sa iyong araw-araw na diyeta. Kumonsulta pa rin sa iyong doktor o rehistradong dietitian, lalo na kung ikaw ay may partikular na kondisyon o umiinom ng maintenance na gamot.
Para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa nutrisyon at kalusugan ng senior citizens, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell icon para manatiling updated. Maaari ka ring mag-iwan ng komento kung alin sa mga superfoods ang madalas mong kainin o kung may karanasan kang nais ibahagi.